Ito nga pala ang tambayan ko. Dito yan sa mini park. Ang mga oras na nag-iisip, malungkot, gustong manahimik, pag-isa, dito lang ako. Nakaingit yung mga ganila na masaya, nakasama. At least I'm one with nature, di ba? Tagal kasi ng mga hinihintay natin, yung ating mga opportunity, wala pa hanggang ngayon. Naghihintay tayo ng trabaho, hanggang ngayon wala pa eh. Bukas siguro lalabas ako para mag-apply. Explore natin ang paligid kung pwede magtrabaho na maayos na kasama. Sapat naman tayo sa experience. Pahirap na ng pahirap ang ating sitwasyon, pero laban lang tayo. Kasi habang nagkakaedad ka na, hindi na pwede yung yung maliit na sweldo sa atin. Kasi dapat makaipon ka na ng puhunan para sa business. Hindi na pwede yung makaraos ka lang, isang kinsenas katapusan, pagkain ka lang, nakakaupa ng bahay. Hindi na pwede yun. Kasi paghahandaan mo rin yung future mo, yung pag-edad mo na hindi ka na pwede magtrabaho. Marami ka nang nararamdaman sa katawan. Ayun yung pinaghahandaan ko. Kaya ngayon tsatsaga akong lumipat-lipat ng company hanggang sa makuha ko yung pinakamagandang offer. Sa BPO nga pala ako. Dati ako sa telco accounts. Yung telco accounts kasi hindi naman siya masasabing toxic account. Kaya lang talaga pagka nagkakaedad na rin tayo, minsan di na rin kaya ng natin, ng katawan natin na i-take yung mga pressure na dala ng telco accounts. Kasi ang telco accounts ang pinaka-challenging talaga sa lahat. Kasi ang telco accounts, meron yung billing issues. Number 1 yung billing issues. Meron din yung technical issues, mga order issues. Tapos sama mo pa yung bad experience nila sa customer service. Pag sama-samahin mo yan, yung pressure na yan yung mararanasan mo pagka nasa telco account. Ngayon nagtatry ako mag-try sa mga account na gaya ng healthcare, IT accounts, gaya ng service desk, para maiba naman. Tsaka mas maganda ang doon na offers, considering na alam ko challenging pero hindi kasing challenging ng telco accounts. Kaya siguro sa mga BPO na telco accounts, mag-isip-isip naman kayo. Huwag nyo masyadong binabarat yung mga agent sa pasahod nyo. Kasi napaka-challenging nung account na yan. Dapat yung worth it yung pasahod ng mga kumpanya. Payo na rin sa mga kagaya kong agents or representatives, iwas na kayo sa mga agency. Marami mga agency na companies yung tipong ang gagawin nila, magre-rent sila ng building, babawiin nila sa amenities, magaganda yung amenities, pero sa pasweldo napakabarat nila. Tapos syempre ang laki ng pinipitas nila dyan sa bawa, ang client nila isang malaking kumpanya sa US. Pipitas sila ng malaking porsyento dyan, tapos konti lang yung bibigay nila sa mga agent. Kaya ang hanapin natin yung tinatawag ng mga in-house. Parang direct hire ka ba sa isang kumpanya, hindi na sila dumadaan sa mga agency. Mahirap na lang din magbanggit ng pangalan kasi baka tayo makakasuhan, pero example
Sample lang ito hindi naman ibig sabihin sila mismo yung tinutungkol natin. Halimbawa, JP Morgan Chase, yan, isang multinational American company ng financial. So, may nagki-cater ng JP Morgan Chase account na agency siya. Pero ang mismong company ng JP Morgan Chase, nag-hire sila in-house. So, mismong sila, nag-hire sila ng representative. Yun yung hanapin natin. Yung direct ka mag-a-apply sa ganyang company. Malaking offer nila. Magsisimula sila sa pinakamababa, 37,000. Pataas yun. Depende sa years of experience. Yun. Yun ang tinatarget na accounts ngayon na pinagtsatsagaan kong hanapin. Kasi ang hirap na talaga sa panahon ngayon pag nagkakaedad na din. Marami na sakit na lumalabas sa katawan. So, prone na din tayo sa mga health issues, kaya dapat sapat yung natin, yung financial assistance natin. Tapos hanapin natin yung day 1 HMO, yung health card na sa day 1 available na agad, binibigay na nila. Yun yung mga magagandang accounts. Bukod doon, sa may day 1 health insurance, covered din yung ating mga beneficiaries. Covered din sila. Yun ang hanapin natin. So, yun lang guys. Thank you so much sa pag-stay sa aking malit na content. Hope you like my tips. Thank you.